Painit sa ating kalamnan, ayan, sa umaga, ang ibibida namin ngayon. Alam niyo ba, ito ay nagagawa na natin eh. Pero ito, kakaiba ngayon. Tutulungan tayo ni Chef Sandy Dasa. Ito po yung sinabawang mais sa miswa. Pero, ang twist po nito, may swahe, di ba? Good morning, right. Chef Sandy. Good morning. Okay, magigisa tayo. So, ito natin. Magigisa tayo ng bawang. Bawang. Konting mantika. Okay. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng sibuyas. Siyempre, may sibuyas tayo. Ngayon, dahil meron tayong swahe, gagawin natin, lalagyan natin ng ginger, patanggal ng ano, yung lansa. Kasi yung alam niyo naman yung mga seafood, medyo may lansa ho yung taglay. Ang luya ay laging pampatanggal ng lansa. Right. So may konti tayong luya, grated. Luya, maliliit talagang pupino. Saka may flavor din yan. Masarap ang flavor niyan. Ano? Yung lasa ng luya, masarap yan. And then, after mag-isa yan, Chef, ako naglalagay ako ng mga cubes, no? Chicken or shrimp cubes. Bahala kayo. Pampalasa. Pampalasa. Pandagdag ng lasa. Pwede ka rin gumawa ng sabaw from scratch. Yung mga buto ng manok, things, no? Pero kung gusto nyo shortcut, ito na lang. At then, meron tayo, syempre, ito, ano to? Tokwa. Tokwa. Ayan, ako, napaka-healthy niyan. Ano? Oo. Tapos, meron tayong mais. Oo. Ito, kung dilatang mais ang gagamitin nyo, gamitin nyo na yung ano, yung sabaw din ng mais, pampasarap din. Kasi manamis-namis diba? So, igigisa lang sila sabay-sabay. Madali lang ito kasi yan mga luto na rin naman halos lahat yan. Pinaka-importante dito, nakahanda yung ingredients mo, nakasukat na yan, tapos patola. Patola, siya may gulay tayo. Okay. Lagyan natin itong ating quail egg. Quail egg. Itlog ng pugo. Ayan. Tapos lagyan natin na ng tubig ito. Lalagyan na natin ng tubig. Okay. Yung hipon o yung swahe, puhulihin natin yan dahil sandali-sandali lang. Oo, sandali-sandali lang yun. Masingawan lang yan. Luto na yan, di ba? Okay. So, pakukuluin natin yan ngayon. So, ano pang palasa natin dyan, Chef? Patis. Mas masarap. Oo, patis lang. Okay na yun. Tapos miswa. May miswa tayo. Mag-ingat din tayo kasi ang miswa, ang bilis kumain ng liquid yan, ang sabaw. Oo, so baka maging puto ang luto nyo. Hindi, pero meron din iba. Gusto nila dry naman yung... Okay. So, depende sa kung ano yung type ninyo, di ba? Yung iba naman gusto may sabaw, masabaw, pero may miswa, di ba? So, depende sa style na gusto nyo. And then, ilalagay na ni Chef ang ating swahe. Swahe. Ayan. Ayan, yung swahe yan. Pero syempre, bago yung nakikita nyo ngayon, dinedemo syempre ni Chef kung ano yung paano yung pagluto, yung mga ingredients. Pero eto na ang ating finished product. At eto na rin ang ating barkadahan. Kita nyo naman, di ba? So, kailangan, matikman na nila yan, Chef. So, yan. Mga ilang minuto iluluto lang ito, Chef, ano? Wala pang 15 minutes ito Pinakamatagal maluto rito itong patola natin At saka ito ay napakasarap kainin ng may sana may mga prito-prito. Yes, Chef, ano? mga pritong isda or pritong pork chop or fried ayan, chicken. mga inihaw. Okay, and then itatap lang natin ng chopped spring onions. Okay na. Kanina yung swahe, Chef. Di ba may ulo yon, di ba? Yung ulo. Actually, yung ulo tsaka yung balat, pwede mong pukpukin na ganyan. Lagyan mo ng tubig, tapos i-strain mo. Sabay mo rin. At saka hindi mo kailangan bilhin yung mamahalin na swahe dahil yung laman lang ang gagamitin mo. Mas mura yung mga nahuhulog yung ulo. Okay lang yan. As long as sariwa. As long as sariwa, hindi pa humadilaw sa palengke. Yun ang pinakasusi dyan para masarap yung ilalagay ninyo swahe. So kung ayaw ng swahe, baka merong allergy gaya ng ating kasama si Dex. Hindi pwede may swahe, may hipon. Ano pwedeng pagpalit? Bola-bola. Giniling, lagyan mo ng konting toyo, lagyan mo ng konting itlog, tapos gawin mong bola-bola. Ibagsak mo na yan. Alam mo, gustong-gusto nyo nung may birthday namin ngayon kasama, si Tita Cory. Birthday niya. Happy birthday, Ate Cory. Halikas, makishare ka na dito sa aming nilutong sinabawang mais na may swahe. So, pwede niya kung gusto mong, ano ba, pwede pa dyan yung manok. Diba? Manok, yung squid, di ba? Squid. Pinaka-importante dito, tikim ka lang ng tikim. Tikim ka lang ng tikim, hanggang makuha mo yung tamang lasa. Oo. So, kanina yung natikman ko, Chef, kasi nauna na akong tumikim dahil alam ko wala akong aabutan. Kita mo naman ngayon, parang nagkakagulo. Manamis-namis. Because of yung sabaw ng mais, di ba? Napakasustansya nito dahil may gulay tayo. Meron tayo, ito, may ano to? Viswa, carbo. Carbo din. Source of kompleto tayo. Tapos meron tayong swahe with iodine. Siyempre, napakasustansya nito at pwede natin ihanda. Pwede pag-breakfast, ano? O pwede. Or tanghalian. Pwede din. Dinner. Midnight snack. Tapos may quail eggs tayo. Oo, may quail egg tayo. Ayan. Maraming salamat, Chef. Ito, mayroon naman ho tayong bagong kaalaman ngayon. Ito ang ating sinabawang mais with swahe. At ayan, wala na.
bagsak na. Tumba. Bagsak na ang swahe. Oo. Maraming salamat, Chef. Yeah, thank you. Sandy. You're most welcome. Yeah. Binusog mo na naman ang aming umaga. Di ba, Maring Lynn, Maring Susie? Oh, yes. Bagsak Thank na. you so much. You're most welcome. Maraming salamat. Tignan niyo yung bowl na yan. Kanina puno ito ha. Tignan niyo yung bowl. Puno yan kanina. Ngayon Dapat may wala na. before and Sige, kuha ka after. na, Mare. Ayan, habang nililito tayo ni Pia, kinukuha yung mga itlog, ha? Sandali, save mo muna dito. Save mo muna dito. Yan, sige. Yung Sige, pugo sige, talaga. magsalita ka, go. Pero Mare, di ba, masarap ito. Masarap din niya pang fiesta. And speaking of fiesta, Actually. syempre Pilipinas, ibang klase mag-fiesta. Everyday may fiesta, Naman. At iba na dyan, ang Pandi Bulacan. Yung fiesta nila dyan kakaiba. At kauna-unahang Barong at Saya at festival nila. Tama ba? Barong at Saya. Tama, festival. Dream ko yan magkaroon ng Filipiniana. Ako rin. So, dyan tayo magpapagawa kay Monica. Monica, pa-order. Oo nga. Kasama si Arn. Pula ha, pula. Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pakikisaya at pakikisa dito nga sa first ever Barong at Saya Festival dito po sa Pandi, Bulacan. At syempre bukod sa mga nagagandahan na talaga namang makukulay ng mga barong at sayang suot ng ating mga lolo at lola dito sa aking tabi, isa sa mga highlight itong kanilang festival ay ang mga naglalakihang mga barong at saya na sa tingin ko ay kayang magkasya ang mahigit kumulang 10 arn-arn. Di ba, Arn? Yes, Mon. Okay. Alam mo ba, kung kayo kukumpara sa ordinaryong balong at saya, ang mga balong dito, nako, di hamak, mas malalaki talaga ang kanilang mga giant balong at saya dito. O, tinan mo, Ang laki nga talaga, no? Kahit pagsamahin tayo, hindi tayo enough para ma-feel yan eh. Pero syempre, ang tanong ng marami, gaano nga ba kalaki ang mga barong at saya na yan? At para alamin ang kanyang sukat, kasama natin mismo ang gumawa niyan, si Mr. Ramon Santos, na syempre isa rin sa mga ipinagmamalaking designer sila dito sa Pandi. Hello po, sir. Good morning. Good Welcome po sa morning. Unang Hirit. Good morning. Ayan. So ito na, sir, yung isa sa mga barong na ginawa po natin. Yes, ma'am. Okay, so syempre ito na. Ano po ba yung dimension susukat nito? Pwede ba natin sukatin ngayon? Ang haba po nito is Yung haba, ang haba po ay 3.6. sandali, Three dalhin points. natin sa likod. So try kong abutin yung likod. Ayan po. Ayun. 3.6 yards. 3.6 yards. Yes, ma'am. Ayun, ang laki nga. Eh, yung, ano po, yung width o yung lapad. Pero po muna, mami, ha. There you go. Gaano po kalaki ang kanyang lapad? Ito po ay Ang lapad naman po, ma'am, is nasa habang 2.4 yards. 2.4 yards or nasa 7.1 feet po yun, no, sir? 7.1 feet po yung haba. Yung haba. Tapos, hindi, sir, I think 7.1 yung feet po ata. Tapos 10.2 yung feet. Yes, yes. Opo, yun. Now, sir, ang tanong din ng madami, gaano ba katagal ginawa itong barong bilang napakalaki nga niya? Actually po ito ginawa, yung burda is 3 days at yung paggagawa ng barong is 2 days. So, 2 total days. po is 5 days. Ayun, kasi napansin natin na hindi siya basta ordinary ba yung nilagyan talaga siya nung burda. In fact, yung suot ni sir ng barong, very similar doon sa ginawa niyang barong. Ito po ba ina-inspire na inyong suot? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung burda po nung suot ko ngayon is katulad, almost katulad noong barong na malaki. Ayun, so 5 days po siya ginawa. Ilang tao po ang gumawa nito? Bali po, 5, 5 din po yung tao yung gumawa. 5 tao po, Kasama na po sabay-sabay. yung nagborda. Una po yung borda, sumunod po yung paggagawa ng buong barong. So inuna po talaga yung mga stitch. Yes, ma'am. Yun, Yes, ma'am. yung Yes, ma'am. design. Yes, ma'am. Tapos ano po yung mga material na ginamit natin, sir? Actually po, ang materialis na ginamit natin dito is binusia. Binusya. Binusia. Oho. Isa po itong klase ng barong na ginagamit ng mga taga-Pandi.